Yeah. Isa pong pinagpalang gabi para sa ating lahat. Palakpakan po natin ng malakas ang ating Panginoong Diyos. Sige po, maaari po tayong tumayo para sa ating pag-aawitan. Hallelujah! Lahat po ba tayo ay excited ng umawit para sa ating Panginoon? Sumigaw ng malakas na Amen! Hallelujah! Sa iyong lahat ng papuri, tunay nga na walang imposible sa iyo, Panginoon. Come on, palakpak natin mga kamay natin. Come on! Hallelujah! Let us all sing. Panginoon! Hallelujah! Let's declare sa lahat na naniniwala sa Diyos. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. Say, I believe, I believe. Come on, church, say. I believe, I believe. Oh, I believe, I believe in you. say, I believe, I believe. patuloy nating paniwalaan. I believe, I believe. Kadakilaan ng Diyos, say, I believe, I believe. Oh, I believe, I believe. I believe in you. I believe, I believe. Say, I believe. Yes, I believe. Whoa, I believe, I believe in you. I believe, I believe. Yes, I believe. To you, come on, I can do. Through you, Jesus, I can do. Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by. Nothing's impossible. I believe, I believe, I believe.
I believe in you. I believe, I believe. 'Cause I believe. In you. Nothing is impossible with you, Jesus. Hallelujah. And we believe in you, Lord. Hallelujah. I believe lahat po tayo is meron tayong pinagpapasalamat sa Panginoon. Nandito po tayong lahat kasi meron tayong ine-expect kay Lord. Amen po ba? But the truth is, ikaw ang ine-expect ng Diyos ngayong gabi. Ine-expect ng Lord ang pagdating mo ngayong gabi. Kaya as we sing this song, gusto ko i-lift up nyo sa Panginoon lahat ng mga naranasan ninyo. Sakit man to, problema, pagdurusa man to, itaas nyo sa Panginoon. I-surrender nyo sa Panginoon. Ang pagtaas ng kamay ay sign ng pag-surrender sa Panginoon. Kaya huwag kayong mahihiya. Dahil more than sa kaya mong gawin, may kayang gawin ang Diyos sa buhay nyo. Sumuko ka lang sa Panginoon at hayaan mo lang siyang mag-overflow sa buhay mo. Hallelujah. Let us continue to worship Jesus. Hallelujah. Isipin mo lang lahat ng nais mong itaas sa Panginoon. Pamilya man to, trabaho, promotion, karamdaman man to, sabay-sabay nating isuko sa Panginoon. Be still, there is a healer. His love is deeper than the sea. His mercy is unfailing. His arms are a fortress for the weak. Let faith arise. Let faith arise. Let faith arise. Come on. I lift my hands to believe again. Come on. So pour out, Lord. Pour out your blessing, Jesus. You're faithful. You are faithful, God, forever. Lord Jesus, you're faithful. For you are faithful, God. Be still. Be still. There is a river that flows from the Calvary stream. A fountain for the thirsty. Pure grace that washes over me. Let faith arise, church. Let faith arise. Come on, okay, mahiya sa Diyos. Let faith arise. I lift my hands to believe again. You are my refuge. You are my refuge. You are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God. You are faithful, God. Forever I lift my hands again. You are my refuge. You are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You're faithful. You are Faithful God. forever. Let faith arise. Let faith arise. Open my eyes. Open my eyes. Let faith arise. Let faith arise. faith Oh Lord, let faith arise. Open my eyes. Open my eyes.
As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God. You are faithful, God. Forever I lift my hands. Jesus, you are my refuge. You are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God. You're faithful, God, forever. But church, palakpakan natin ang Panginoon. For you are a faithful God. Hallelujah. Let's continue to be in the atmosphere of praise and worship sa Panginoon. Kanina, as I was also meditating on this, sa Mga Gawa, chapter 2, verse 2, sabi dito, habang nagtitipon sila. Verse 4, napuspos silang lahat ng banal na espiritu. Verse 17, sa mga huling araw, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng uri ng tao at sino mang tatawag sa Panginoon ay maliligtas sa parusan darating. Ang ganda lang nung habang minemeditate natin to, no, na when we are present, no, we do not miss the opportunity to experience His presence. Kaya po ngayon na day 9 at patuloy tayo na nandito sa atmosphere ng Panginoon, sa presence ng Panginoon, your presence talaga is an opportunity for you not to miss His presence. Kahit po sa mga kasama natin online. Kaya let's pray for tonight na buksan ng Panginoon yung ating mga mata to really be faith-filled once more. Now we are praying from a place not of hurt, not of doubt, not of pain, not of the past, but of the future, of the faith na may magandang gagawin ng Panginoon this 2021 and beyond. Let's pray. Panginoon God, napakabuti mo, Panginoon. Napakatapat mo, Panginoon God. You are faithful, God, forever, Panginoon. Sige po, let's worship the Lord. Let's worship the Lord. Let's lift our hands. Lord, this life belongs to you, Panginoon. Ang buhay namin ay para sa iyo, Panginoon God. Kaya, Lord, we are praying, Panginoon, that tonight, God, bubuksan mo ang aming mga mata, Panginoon God. Bubuksan mo ang aming mga puso, Panginoon, ang aming mga tenga, Panginoon God. Yung buhay namin, God. Malaya kang kumilos, Panginoon God. Malaya mong iparanas yung presensya mo, Panginoon God. And Lord, sobrang we are praying, God, na itong gabing to, Panginoon, ay patatapangin kami, Panginoon God, because we are coming, we are fighting, not from a place of anywhere, but from a place of faith na napakabuti, napakatapat, at consistent ang aming Diyos sa aming buhay. Salamat, Panginoon God. Thank you, God, because this night, Panginoon, as we have sung, we are lifting our hands to believe again. Lord, marami dito ngayon, God, napagod ng maniwala, napagod na ulit lumaban, Panginoon God. But Lord, when we lift our hands in surrender to you, God, this is also our declaration na maniniwala kaming muli, Panginoon God, sa mga sinasabi mo, Panginoon God, sa mga ipapagawa mo. Thank you, God. Salamat po, Panginoon God, for your presence, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name, amen. Ayan, sige po, maaari na po tayong umupo lahat. Magandang gabi po sa mga kasama natin dito sa praise, on-site, and of course, sa mga nakakasama natin online. No? So, nakakatuwa po kasi we have continued na magkaroon pa din po ng on-site. Ayan, okay. So, grabe itong day 9. Okay, so naalala nyo, anong title ng day 9 natin sa binabasa natin? Dream Factory. Okay, so ito bang lugar na to is also a dream factory? Dinedeclare ba natin na sa gabing ito, itong lugar na to, no, may mga madami papanganak ng mga pangarap dito ngayon. Na hindi lang natin basta pangarap, kundi yung mga pangarap na galing sa Panginoon. Okay, so yung speaker po natin ngayon, no, grabe, no, we have been very blessed na makasama po to alongside sa ministry from post-encounter to PEP, to life class, pati ata praise online, no, siya po yung gumagawa ng mga quotations na mga nagka-capture ng mga notes natin during Sunday service, no. So,
Yung speaker po natin ngayon, usually tinatawag po namin to sa ministry na behind the scene, no? Kasi napakagaling pong sumuporta, no? At talagang tumulong palagi. At not once po na nakita namin to na nagreklamo, no? Or kahit napapagod, no? So, we believe, no, na he also inspires his team, yung Nehemiah. So, nasan ba yung mga taga-Nehemiah dito, no? Sa Gerard Line nakikita ko, no? Tsaka syempre yung mga nanonood online, no? And others as well, to move with his genuine heart to love God and to love people. Yan. Kaya naman, naniniwala tayo, no, na kahit behind the scene tong taon to, no, the world is yet to see, and we believe that God has prepared him tonight to speak on this platform, no, to not just speak of, dahil magaling to makinig, he would speak, okay, not from anything but from what he has personally heard from the Lord, no. So without further ado, no, mga ka-praise, no, papurihan po natin ang Panginoon sa buhay po ni Architect John Arvin Chua. Grabe. Naka-pressure naman yung pakilala. So, magandang gabi po sa ating lahat, no? Even sa mga online viewers po natin, magandang gabi po sa ating lahat. So, ngayon nasa day 9 na nga po tayo ng ating prayer and fasting. And I believe na sobrang marami na rin po tayong tinanggap sa ating Panginoon. Amen? Mga encouragement, thank you po Kuya Mel. Encouragement, reminders, at even direction kung paano ba natin lalakaran itong 2021. So, sa lahat po na may mga tinanggap sa ating Panginoon, pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? So, 2020, hindi po naging madali para sa ating lahat. Lahat po tayo dumanas nung crisis na tinatawag yung pandemic. At dahil sa pangyayaring yon, talagang naapektuhan po tayo mentally, sa maraming bagay. At ang pinaka nakita kong naging problem po natin dahil sa pangyayari pong yon, marami sa atin parang lumiit na yung tingin sa maraming bagay o natakot na sa maraming bagay. Tama po ba? Nakaka-relate yung madami. Parang ang hirap ng mangarap, ang hirap ng tumanaw ng maganda kasi dahil sa naranasan po nating pandemic. Ganyan po yung effect niya na I think maliban pa sa virus ng COVID, ito yung pinakamalaking challenge po sa atin Yung mapuno na po yung puso natin ng worry, ng mga pagdududa sa Lord, ng mga takot. Kaya ngayong prayer and fasting, naniniwala po ako na isa po ito sa tinuturo sa atin ni God. Yung makita po tayo ulit ng magagandang bagay. Amen po? Kaya dito sa pag-uusapan din po natin, grabe, no, bago po natin puntahan nyo, nabe-bless lang din ako sa galaw ni God. Kasi mula Sunday pa lang, no, kay Pastor JR, kay Dad JR, yung Dream Big. Puro ganyan yung mga nagiging topic natin. Tapos kahapon kay Mama Grace, napaka-powerful po nun, yung God's idea. So parang, alam ni Lord kasi kung ano yung dapat pong ituro sa atin. Tama? Parang alam niya na ito yung kailangan marinig ng mga anak ko Yung lumaban silang muli, makakita silang muli ng mga magagandang bagay na inihanda ko para sa kanila. Kasi na-realize ko po, no, based on my experience din, si God po kasi, pag tinanggap po natin siya as our Lord and Savior, naniniwala po ako hindi naman po doon natatapos yun. Diba? Parang tatanggapin natin siya as our Lord and Savior. Pagkatapos, lilinisin niya tayo sa ating mga kasalanan. At unti-unti, bibigyan niya po tayo ng mga pangarap. Doon po ako I believe yun po yung isang gusto ni God na mangyari. Pinapakitaan ka niya ng magagandang bagay kasi gusto niyang maranasan mo yung buhay na ganap at kasaya-siya. Amen po. Sa lahat po ng mga tumanggap na kay Christ, palakpakan naman po natin ang ating Panginoon. Yan. So, napag-usapan na natin yung about dun sa mga namatay na dreams, no? Mga nawala na, pwedeng hindi mo na inilalaban. Kaya ito po yung magandang pag-isipan natin ngayon, no? Tanungin din natin sa sarili natin. Buhay pa po ba yung mga pangarap natin? Nagpapatuloy pa rin po ba tayong mangarap sa maraming bagay? Kasi po, sa nangyaring pandemic po, naniniwala naman ako na ang hirap din po talaga. No, parang, siyempre tayo mga leaders tayo ni God, no, mga disciple tayo ni Jesus, talagang ganun yung pagtingin natin. Pero aminin man po natin sa hindi, nahirapan din po tayo minsang maniwala. Tama? Parang, totoo ba na meron pang magandang mangyayari o lagi na lang naiisip natin, kailan po ba matatapos itong mga bagay na ito? Lord, hanggang kailan ba kami ganito? No? Pero, ang ganda lang, nabalik ta rin po natin yung response.
No? Sa pagdating ng mga problem, pagdating ng mga ganyang bagay, dapat mas lalo tayong kumapit sa Lord. Mas lalo tayong manalangin. Amen? Mas lalo tating maisip na sa panahon na may hirap na sitwasyon, sa mga pangyayari na hindi natin maunawaan, dapat mas lalo tayong mangarap, mas lalo tayong tumingin sa pag-asang binibigay sa atin ng ating Panginoon. Because dreams and visions are birthed from the burdens of our hearts. Naniniwala po ako dyan na yung mga nangyayaring pangit, pinahihintulutan din po yan ni God. Kasi gusto niya makita mo yung pangit Mainis ka dun sa mga pangit na bagay para mangarap ka, para patuloy kang magtiwala sa Kanya. Burdens drove us to pray and even to fast. Kaya nga ngayong prayer and fasting, ang dami nating pinagpe-pray Di ba? Marami tayong binabalik-balikan ng mga panalangin na dati, hindi ko na to pinagpe-pray Pero ngayon, ito yung time ulit para ipag-pray ko yung bagay na yon. So, wala pa po sa screen to. Talagang intro-intro pa lang natin to. Napapatingin na po kayo sa screen Nakikita sa pala sa natin. So, dahil ang hirap mangarap, ang ganda po nung tinuturo lang din po ng Lord sa atin. No? Yung sa kabila ng mga may hirap na bagay, panalangin pa rin po talaga ang magiging solution po natin. Ang magandang bagay po na gawin natin. Kasi nga sabi po dito, ayan na, umpisa na po tayo sa PowerPoint. Never underestimate the power of single prayer. Grabe, ang ganda po nung ibig sabihin yan. Wala ka nang makita, nahihirapan ka ng mangarap, ito po yung dapat nating gawin, yung manalangin. Dahil sa kapag tayo nananalangin, pag nagsimula na tayong manalangin, doon po ipinapanganak yung maraming mga bagay. Doon po lumalabas yung mga pangarap, yung mga magagandang bagay na gusto ni God makuha natin o makita po natin. Because prayer keeps the burden fresh. Di ba pinag-usapan natin burden kanina, doon nag-uugat. Kahit sa panalangin, ganun ginagawa niya. Palagi niya nire-remind, mainis ka sa kahirapan, mainis ka sa mga pangit na sitwasyon, kaya magpatuloy kang manalangin. Prayer keeps our eyes and hearts in an expectation mode. Di ba pag nagpe-pray ka, may inaasahan ka? Tama po ba? Wala naman nag-pray na parang bahala ka na, Lord Hanggat maaari ginagawa natin, pag nananalangin tayo, Lord, ine-expect ko yan. Ipagkakalob niyo po saan, kaya nilalabang ko yan sa panalangin. So, prayer doesn't force God's hand, but it keeps us to look for His intervention. Ganon din yung ginagawa ng panalangin Sinasabi sa atin, tinuturo sa atin ng panalangin na ito yung kailangan mong gawin. Kasi maliban na samahan tayo ni God, hindi naman natin magagawa po yung maraming bagay. Tama po? Kaya kailangan po natin, manalangin po talaga ng husto. At ulitin lang po natin yan, never underestimate the power of a single prayer. Napaka-powerful po ng panalangin. Kung babalikan po natin yung kwento ni Cornelius, na-discuss na po ito ni Doc Ja, sa Acts 10, chapter 2, verse 3-8, ang sabi diyan, siya at ang kanyang buong pamilya ay may takot sa Diyos. Marami siyang naibigay na tulong sa may hirap na Hudyo at palagi siyang nananalangin sa Diyos. Verse 3, isang araw, bandang 3:00 ng hapon, nagkaroon siya ng isang pangitain. So nakita po natin, yung hinighlight ko pong statement diyan or sentence, palagi siyang nananalangin sa Diyos. At ano po yung nangyari? Nagkaroon siya ng isang pangitain. Ganun po talaga. Ganun po ka-powerful yung prayer na una munang manalangin bago nakakita ng pangitain. Bago tayo makakita ng vision, kailangan nasa atmosphere muna tayo ng prayer. Amen? Kaya nakita natin, ito talaga yung panlaban natin Wala ka nang makita, tinakot na tayo ng COVID na yan. Balik lang po tayo sa panalangin at makita po tayo ng mga magagandang pangitain mula sa Diyos. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. So yun po, never underestimate the power of a single prayer. Kasi one moment with God, one word from Him, can change our lives. Lagi pong sinasabi sa atin yan ng ating pastor o ng mga leaders natin. Huwag mong i-underestimate yung mga word na nakukuha mo kay God. Sobrang powerful po niyan. At sa panalangin, doon po ipinanganganak talaga yung mga malalaking mga pangarap. At sa Diyos lamang nagmumula yung totoong malalaking mga pangarap. So, ito po yung pag-uusapan din natin this evening. Dahil nahihirapan na tayong mangarap din sa maraming nating naranasan. Although yung iba siguro po talagang palaban yan nakaka-bless po yung mga ganun. Pero I believe marami po sa atin nahihirapan Pero tonight, nire-remind lang tayo ni God
mangarap tayong muli. Okay? So, ang pag-uusapan po natin, no, is about Dream Factory. Yan. Sa day, natin yan, no, sa day 9 ng ating prayer and fasting, yung Dream Factory. So, bago po natin talakayin yan, tingnan muna natin tong verse na ito. Yan. Ito po kasi yung key verse dun eh. Ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 10, verse 5, we demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. Grabe, nung binabasa ko po yung verse na yan, nung pagkakabasa ko sa explanation ni Mark Batterson, parang ganun naman din po ako sa unang pagkakabasa ko ng verse na ito. Ang pagkaka-explain po kasi ni Mark Batterson po dyan, madalas nakikita natin yung verse na ito sa negative na part. Yung idea nung taking captive of sinful thoughts and make it obedience to Christ. Totoo naman po kasi yan naman po yung sinasabi ng verse. Pero ang ganda lang po nung pagkaka-explain niya eh. Na kapag yun lang daw yung tinignan natin, yung taking captive sinful thought and make it obedient to Christ, nagiging half-truth po yung verse. Because this verse is also about taking captive of creative thoughts, no, and make it obedience to Christ. Hindi po puro negative implications lang yung dapat nating tignan dyan, kundi yung mga positive possibilities na ibinibigay ni God. Kasi yung mga thought na binibigay ni God from His Word, hindi naman laging mga dapat ito iwasan mo. May mga magaganda rin siyang binibigay. Amen? Kaya nga kapag nagbabasa tayo talaga, God's idea po talaga yan eh. Sabihin nga po natin, take captive. At ang sabi pa dyan, when you get a God idea, you need to take it captive. Panghawakan mo talaga, parang hulihin mo siya. Ang ganda-ganda nung tinuturo ni God, no? Nung word na sinasabi niya sa'yo, i-captive mo yung thoughts na yon and make it obedient to Christ. Yan yung mga God's idea kasi na hindi natin, minsan napapalampas po natin eh. Pag na-bless po tayo, okay na. Kaya ang ganda rin po ng tinuturo sa atin ngayon, no? One of the best way daw talaga to capture positive thoughts or God's idea is to have a prayer journal. No? Isulat natin. Alam niyo po yung pag-journal na yan, culture na rin naman po talaga yan ng church. No? Lagi po yan tinuturo sa akin na nagsisimula po ako maging Christian. Yung 3B na yan, no? Sinakaalala ng 3B? Ano yung unang B natin doon? Bible. Pangalawa, ballpen. At yung pinilit po, book note. Yan. Pilit na po para madaling tandaan. Book note. At dati ginagawa natin yan, no? Pero siguro kalaunan, nawawala na rin. Kaya ngayon binabalik po natin. No? Lahat po na nag-speak sa atin, grabe. Pinakita nila yung mga journals nila, yung mga prayer request nila na talagang pag naisulat, yun po kasi yung kagandahan ng may prayer journal ka eh. O na may journal ka po talaga eh. Pwedeng balikan. Kapag wala kasi tayong naisulat, pwedeng malimutan po natin. O kahit naman nasulat natin at nalimutan, pwede naman nating balikan. Kaya mas maganda pa rin po na sinusulat natin siya. So, based dun sa verse na binasa natin na taking captive of every thoughts and make it obedience to Christ, meron po akong gustong i-share sa inyo na sa palagay ko, ito po yung pinaka-pwede kong ma-example sa inyo, na may testify din patungkol sa verse na ito. Ayan po, yung amin pong archive online review group. So, sinabi ko nga po sa inyo na na-share ko na rin po ito nun sa daily worship po natin. Siyempre, pagpasok po nung pandemic, sige, simulan ko na lang po sa ganitong kwento. Bali, kami po, di ba, nag-board exam kami noong 2020. January po yun. At noong 2019, na rin po kami, dahil nagre-review, kailangan po namin mag-resign. No? Mag-resign sa work namin para makapokus po talaga sa pagre-review. At para maging malinaw lang, wala po kaming work ng 2020. Okay? No? So, naghahanap pa lang po kami niyan. Hanapan ng work, February. Tapos pagdating ng March, nakapag-start naman ako saglit sa work. Pero pagdating ng March po, nagkaroon na ng lockdown. At alam kong sa pool po kami ng mga nawalan ng work. Nung una, okay pa eh. Nung mga April, ganyan, pwedeng kalahati ng May, parang bakasyon mo lang kasi. Parang sige, bakasyon ka muna. Parang ang dami mo na rin naman pagod sa paghahanda, sa pag-aaral. Rest ka muna. Pero along the way, nung tumatagal na yung ganong sitwasyon, hindi na rin po maganda eh. No, lalo na po sa ating mga sanay na gumagalaw din po talaga, na may ginagawa, na ganyan. Kasi parang nakakulong lang ho tayo nung lockdown eh.
Kaya nung May, naalala ko, tinignan ko rin ito kagabi sa prayer notebook ko. Pinagpe-pray ko na rin po pala talaga yon. Itong hindi naman specifically review group, pero ang prayer ko nakasulat, Lord, bigyan niyo po ako ng work, business, etong lockdown season na to, na online, na align pa rin po sa aming profession. Kasi gusto ko pa rin po na somehow, may practice pa rin ako. Wag po ako parang naging architect nga po kami noon, pumasa kami sa board, pero wala na kami halos magawang pang-arkitekto eh. Kaya ito yung prayer ko, sabi ko sa Lord, Lord, gusto ko po, pagkalooban niyo po ako kahit, dahil ang dami na rin pong mga word na na-receive ko sa inyo na dapat kahit pandemic, may kaya kayong gawin sa amin. So pinagpe-pray ko yan nung May, medyo sobrang prayer ako nung May. May pa lang pinagpe-pray ko na, tapos siyempre pagpasok po ng mga June, wala pa rin yan. Pray lang din po. At doon mga June talaga hanggang mga July, medyo malungkot na po talaga kasi wala po yung mga ganitong bagay eh. Medyo honestly, kahit naman may ginagawa, hindi mo na gusto yung mga ganun eh. Yung nasa bahay lang, wala talagang, parang hindi ka nag-grow. Isa yun sa kasi kinalulungkot eh. Pag nakikita ko yung progress ng sarili ko na parang ang tagal, parang walang nangyayari, nagbibigay kalungkutan po talaga siya. Pero noon, nung mid-year prayer and fasting po natin, salamat sa Lord, nabigyan din po ako ng chance na mag-share sa morning naman natin, sa morning prayer. Kasi gabi po yung prayer and fasting. Doon po, shinare ko doon about encouragement. Kasi yun po talaga yung word sa akin ni God eh. Punong-puno na ng discouragement yung mga nagdaang araw. Kaya encouragement po yung topic ko noon. After po ng mga araw na yun, mga 2 days lang yung lumipas, ayun na. Dito na nag-start tong archive na to. So nag-uusap kami sa team, may mga architect po ang kasama dyan, si Architect C. Joy, si Architect Gerald. Pinag-pray namin yan, sana rin tayo ng mga online tutorial lang din about architecture kasi dito kailangan natin ng income din talaga eh. Wala tayong pagkakitaan, no? Kaya pagkatapos ng mga prayer na yon, pray doon, biglang dumating to. Tumawag sa akin si Gerald, nag-open siya sa akin ng mga gantong bagay, tapos pinag-brainstorman na agad namin. Kasama rin po namin dito si Top 1. Yan, si Architect Vincent, yung nag-top notcher. So, 3 po kami dyan. Yun po yung God's idea eh. Pwede. May mga estudyante palang naghahanap ng mga gustong magturo. Kasi magbo-board exam po ulit eh. Wala pang announcement ng mga cancellation. So, ina-expect ng marami, baka may tendency magkaroon pa ng board exam. Kaya may mga estudyante pa na gusto pong magpaturo at nag-grab po namin yung opportunity na yon. So, yun yung taking captive of every thoughts na sinasabi. Tinake namin yung God's idea na yon na sige, magsasagawa tayo ng online review group. Yung make it obedient naman to Christ, syempre yung preparation. Keep on praying pa din sa mga instructions naman kung ano yung gagawin. Pero alam namin na hindi sapat yung panalangin. Tinuturo naman din po sa atin yan na kulang pag prayer lang, no? Although powerful ang prayer, pero mas nagiging powerful po siya pag ginawa na natin ng mga steps, ng mga hakbang, paghahanda. Kaya kami noon, nag-set na kami ng target date namin kung paano namin magpaparegister. Habang nagre-registration pa lang, kami naman nagpe-prepare na rin ng mga lessons namin kasi wala naman kami yan eh. Bago eh. Yung mga modules, yung mga PowerPoints, pine-prepare po namin yan. So yun po, nakandak po namin ito. Purihin po ang ating Panginoon. Kasi sa kabila ng mga takot namin, wala na mangyayari, lumabas po ito dahil tinake captive namin yung God's idea at naging obedient po kami sa ating Panginoon. At bago po matapos din, syempre tayo po Christian eh. Tayo po disciple. Hindi tayo papayag na turo-turo lang ang mata natin paano madi-disciple. Paano ma-share ng word. Kaya nag-uusap kami nila Gerald niyan. Although isa syempre hindi pa ganun yung relationship niya sa Lord at hindi niya pa alam yung mga ganung bagay. Sabi ko, sige, ganito na lang gawin natin, Architect Gerald. Dahil vision naman natin na sa ganyan, no, win-win na yan eh. Nakakamit ka ng bagong tao, tapos pwede ka mag-share, mag-minister, mag-encourage. Ginagawa namin sa dulong part, nagtitira kami ng 3 hours po kasi yan eh, magkakaiba kami ng schedule niyan. 15 minutes, 10 to 15 minutes, nag-share po kami ng word. Kahit mga simple lang. Kasi niniwala kami, tanim-tanim lang tayo eh. Makaka-receive din po talaga sila. Magbubunga din po yan. Kaya ganun po yung ginawa namin. At sobrang saya po namin ng mga season na yan. No? Hanggang October po yan. At alam niyo po ba, taga-ibang lugar yan eh. Mga may taga Bicol, Pampanga, Pangasinan, Iloilo, at may mga tiga Manila din.
At ang nakakatuwa lang, nung nagkaroon nga ng Bicol operation talaga tayo, rescue operation, gustong-gusto, Architect Arvin, saan ka ba dadaan? Pwede ka ba namin mamit? Kaso hindi naman po pwede, malayo. So nakaka-bless lang. Kapag tinake captive mo yung God's idea at naging obedient ka doon, may kita mo talaga mangyayari po talaga. Amen po? Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. So, dun pa lang yung sa verse, no? Kanina tayo dun sa Dream Factory. Siguro ito yung mas magandang i-discuss na natin ngayon. Parang ano ba yung Dream Factory na yon? Sa mga nakabasa, may idea na kayo. No, sa prayer din ni Miss Stephanie, nabanggit niya, no, na ang Praise Church Dream Factory po yan. So yung Dream Factory, based sa book, ang pagkakasabi ni Mark Batterson, yan yung mga lugar kung saan ipinanganganak yung mga pangarap. At ang sa kanila noon sa kila Mark Batterson, yung Ebenezer Coffee House. Yun po yung kanilang Dream Factory. Sa atin, dito, meron din naman po tayo, no? Naglista din po ako ng ilan. Yan. Yung PCF building. Itong building itself, no? Pwedeng ito pong matang tubig at pwede rin po yung sa V-Mall. Sobrang dinedeclare po natin yan, palagi po ni Pastor Loy, no? Yung pumasok ka ng walang pangarap, lalabas ka na punong-puno ng pangarap dahil sa ating Panginoon. Kaya itong PCF building, Dream Factory po natin ito. Marami pong mga pangarap ang lumabas dahil po sa lugaring ito. Amen? Next po, Nanay Puring's Residence. Yan. Mga terminology pang architect yan, pwedeng house naman, no? Residence na lang ginamit natin. So, kila Nanay Puring, dami rin po nagla-live group dyan. At ako, may mga kwento rin po ako dyan talaga na dyan lumabas yung mga dreams. Mamaya i-share ko po. So, yan yung mga lugar na pwedeng panganakan, no, ng mga dreams. Kaya i-value po natin yung mga lugar na yan. At ito pong pangatlo, yung McDo Hermosa. O kung tawagin po natin annex ng PCF. Kasi after po nung wala pang pandemic, after po ng mga gawain, kung hindi dito, pupunta na po sa PCF Hermosa Di ba? PCF Hermosa, McDo Hermosa, sorry. Nalipat na. Yan. Sa McDo Hermosa, doon nagla-live group, doon po nag-uusap na maraming bagay. So, nanganganak may mga lumalabas na mga dreams sa mga ganong bagay. And dito po, mga lugar kung saan nagde-devotion. Pwedeng sa bahay. Lumalabas din naman tayo, no, sa mga coffee shop o sa prayer mountain. Lahat po yan, mga lugar na yan, mga dream factory po, yung tawag yan. Pero habang inaaral ko po itong isi-share ko sa inyo about dream factory, meron po akong ipinaalala sa akin si God, no? Na sa tingin ko, isa po sa hindi po lugarin, pero isang matinding dream factory po. Ito po yon. Nung lumabas po kami, nila Tatay Loy at ni Kuya Allen. 2019 yan July 2019. About dreams po yung pinag-uusapan namin dyan nila Tatay Loy at ni Kuya Allen. Minute niya kami niyan, marami po siyang tinuro sa amin. Meron pong very striking na statement or sinabi si Tatay Loy na hindi ko po malilimutan. Na ang prayer niya po sa amin, ni Kuya, is pagpatuloy kami sa pagmamahal kay God, lumalim kami sa relationship namin kay Jesus, at the same time, dumating yung pagkakataon na meron kaming kinakausap, merong nakakita sa buhay namin, natututo na pong mangarap o nagsisimula ng mangarap. Kaya yung isang maliwanag na revelation sa akin ni God, tayo mismo ay dream factory ng ating Panginoon. Amen? Sige po, palakpakan po naman natin ang ating mga sarili, no, sa pagpapagamit kay God bilang dream factory niya sa maraming tao. Sobrang blessed po ako dyan nung time na yan kasi si Tatay, sobra po kaming in-encourage sa maraming bagay. Yung po talaga yung desire niya. At na-remind po ako doon, pwedeng yung dream factory nga po sa mga lugar, pero even tayo, at wala po tayong kamalay-malay minsan, sa pagtingin po ng mga tao na wala pang dreams, wala pang pangarap, nakita lang yung buhay mo, minsan ka lang narinig, natuto na silang mangarap. Tama? So yan po yung pinaka-idea ko, o gusto kong lang iwan sa inyo maliban pa sa mga lugar na dream factory, is yan po mismo, na tayo mismo ay dream factory ng ating Panginoon. So matapos po natin i-discuss yan, no? Nag-take ka ng God's idea, kinaptive mo yon, sumunod ka kay God, tapos naging dream factory ka na din. Gusto ko lang din po mag-share sa inyo ng 3 bagay lang po, patungkol naman po sa mga pangarap na mula sa Diyos na mga dapat nating gawin sa mga pangarap na binigay sa atin ng Panginoon. Gusto ko pong bigyang emphasis po muna dyan yung pangarap mula sa Diyos.
Kasi lagi pong nare-remind na pwede kang mangarap, pwede tayong mangarap. Pero lahat naman kasi pwede. Pero iba po yung pangarap mula sa Diyos. Amen? Kaya nga yung unang point ko po dyan, ang mga pangarap mula sa Diyos ay dapat nating paniwalaan. Sabihin nga po natin, paniwalaan. Sa mga online viewers naman po natin, pwede rin po nating i-type yan kahit yung word na lang po na paniwalaan. Bakit po paniwalaan? Kasi nga po, pag galing talaga kay God, grabe, malaki, nakakalula, nakakatakot, at ang hirap po niyang paniwalaan. Minsan nagtataka tayo kung talagang para sa atin ba yung dreams na yon. Lord, talaga po ba ako gagamitin niyo doon? May mga ganun po tayo eh. Talagang ako po ba yung gagawa ng pangarap na yun? Ganun po kasi kalaki. Ang hirap paniwalaan pag dreams na galing po sa ating Panginoon. Kaya ang unang gusto ko i-share sa inyo is paniwalaan po natin. Kasi pwedeng may mga hindrances ka eh na parang ang pangit-pangit nung life ko nung dati. Punong-puno ako ng mga kasalanan. Tapos ngayon sasabihin mo, God, ganito yung gagawin ko. Pero gusto ko pong sabihin din sa inyo, church, na you can't fix the past, but you can create a better future. Kayang-kayang gamitin pa rin ni God yung buhay natin. Ang daming tinawag ni God sa Bible. Mga ganun din po yung mga excuse nila eh. Talagang ako po ba, Lord? Parang hindi po ako pwede dyan. Hindi ako yan. Pero dapat nating paniwalaan na kapag binigay sa atin ng Panginoon ang mga pangarap na yon, kayang-kaya niya tayong gamitin para sa pangarap na yon. And number 2, God gave us the dream and the will to work for it. Ang gusto ko lang pong i-share sa inyo dyan, siya yung naglagay nung dream, siya rin naman po yung tutulong talaga para gawin po natin yung mga pangarap na yon o yung mga dream na yon. Kahit malaki, kahit tila imposible, basta binigay ni God sa'yo, siya rin mismo yung tutulong sa'yo para sa pangarap na yon. Yan. Number 2, ang mga pangarap mula sa Diyos ay dapat nating paghandaan. Sige po, sabihin po ulit natin, paghandaan. Pwede rin po nating i-comment para may participation po ang ating online viewers. Paghandaan din. Kasi after niyang ibigay yung malaking dreams, hindi naman po pwedeng pagtanggap natin ng dreams na yon mangyayari na po agad. Tama? Kailangan po nating paghandaan. Kailangan po nating pagplanuhan kasi planning is the greatest act of faith. Lagi ko pong tinatandaan yan. Kung pinaniniwalaan mo na may plano si God sa'yo, magpaplano ka. Maghahanda ka. Kasi alam mo, may sasapuhin kang malaki. May sasampuhin kang mabigat. Kaya kailangan mong paghandaan. Kaya yun yung isa sa dapat nating gawin kapag merong dream na binigay si God. Wow, God, ang ganda nito. Ang laki nito. Sige, paghahandaan ko po yan. No? Hindi lang basta paghandaan, pagkatapos paghandaan, hakbangan din po natin. So, dito naman po sa point number 2, gusto ko lang din po i-share sa inyo. Puro kay tatay po kasi yung mga talagang mga ganitong bagay eh. Nagkaroon kami ng mentoring po noon Nehemiah. Lahat naman po inikutan ni tatay yon, yung mga networks. So, yan yung naging topic namin, pursuing excellence, how to be a better version or best version of ourselves, of yourselves. Yan yung naging topic namin. At dyan po sa Zoom meeting na yan, majority po dyan mga architects at mga future architects. Yan. Puro ganun po halos nasa grupo namin. Kaya si tatay, more on about architecture, yung diniscuss din niya, encouragement patungkol doon. At niremind kami ni Tatay Lloyd doon Itong 2020, pwedeng ang dami mong ang lungkot, ang dami mong iniisip na di maganda. Pero ang pagkaka-remind sa amin ni Tatay, gamitin namin itong mga natitirang buwan pa ng 2020 para maghanda. Para gumaling pa, para lumago pa. Kaya sa mga dreams na nilalagay ni God, kailangan po talaga nating paghandaan. So sino po dito may mga malalaking dreams? Yan. So paghandaan na po natin. Paghandaan po natin yung mga dreams po na yan na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kasi hindi niya basta ibibigay yan sa atin kung di naman tayo handa. Okay? Mahihirapan siyang ipagkaloob yun kung masasayang lang din naman natin. Kaya dapat po nating paghandaan yung mga bagay na mga dreams na inilalagay sa atin ng ating Panginoon. Okay? Dream is a roadmap for action. Yan po yung gusto ko ding magets natin. Kapag meron tayong mga dream, nakakagawa tayo ng mga
bagay, mga hakbangin para patungo sa dream natin na yon. Amen? Dreams don't just happen, it is a process. Kaya nga, habang nangangarap ka, tignan mo din na sa pag-abot ng mga pangarap na yon, may mga dadaanan po tayong proseso. Kasi para pagdating natin sa dreams natin na yon, kayang-kaya na po natin, handang-handa na po nating i-handle yung mga dreams na yon. Okay? So next. Lastly na po ito, no? 3 P pilit na pilit po ako yung hakbangan, gusto ko pa sanang isama. Pero letter P na dapat pangalagaan. Yan. Ang mga pangarap mula sa Diyos ay dapat nating pangalagaan. Itong word na to, yung pangalagaan, ito po yung nakikita kong isa sa nakakalungkot na part din pag tayo po nangangarap. Pagdating po kasi ng mga dreams na inilalagay sa atin ni God, nakakalamang punong-puno po tayo ng excitement sa pagsisimula. Pero along the way, pag dumaranas po tayo ng mga mabibigat na problema, mga parang walang nangyayari, may ginagawa ka para dun sa dreams mo na yon, tapos walang bunga, walang nangyayari, may tendency po talaga bitawan natin yung dreams Tama? Alam ko marami rin po sa atin, relate po dyan. Kaya nga nung nagbabalikan ng journal, naku, pinag-pray ko pala to dati. Pero ngayon parang di ko na nabibigyan pansin, hindi ko na siya pinapanalangin. Kaya yan po yung napakahalagang bagay, yung pangalagaan po natin. Kasi yung dreams po na yan din po yung magpo-fuel sa atin Yan po yung magmo-motivate sa atin to fight, even the gets going, gets tough. No, yung the going gets tough. Kahit ang hirap basta may dreams ka, maliwanag sa yung dreams mo, lalaban at lalaban ka Kaya iba talaga pag pinanghawakan natin yung mga dreams na yan. Ngayon, kung may mga nalimutan ka ng dreams, may mga bagay na ayaw mo nang pangarapin, balikan lang po natin. So gusto ko lang din po mag-share sa inyo ng ilang bagay bago po ako magtapos. So ito pong picture namin ito ng family namin. No? Ako po magpa 5 years pa lang po ako sa walk ko kay Christ. No? Sa walk ko sa Lord. Pero simula pa lang po nung ako'y makakilala, isa na po yung family ko, sa iniisip ko po talagang madala sa Panginoon. And I believe marami po sa atin ganito. Nung tinanggap natin si Christ, naranasan natin yung maraming magagandang bagay, imposibleng hindi natin maisip yung family natin tama? Kaya, grabe, yung sa family namin, sobrang naging burden ko yan. Gustong-gusto ko po silang madala sa Lord. At hindi naman yun pinagkait sa akin ni God, no? Dumating yung taon na nadala ko rin naman sila. Nakasama ko sila dito sa Praise Church, pero hindi po ganun din nag-grow pa Pero tuloy-tuloy po ako sa dreams na yan. Patuloy ko pong ilalaban sa panalangin. Nararating yung araw, yung family namin, makikita ko na malalim kay God, na naglilingkod po kaming lahat sa ating Panginoon. Yung unang picture, pinag-pray kami ni Tatay para sa protection ng lockdown. Sobrang nakaka-bless kasi kasama mo yung family mo doon habang nagpe-pray 'Di ba? Habang pinagpe-pray tayo ng ating Pastor Loy, ng ating Tatay Loy. Yung pangalawang picture naman po niyan, yan po yung recent. Yan. December 25 po yan, Pasko. Tinawagan ako ni Tatay, nagbiro lang. Baka pwede namang bumisita at makikain sa inyo. Pero hindi na nakakain si Tatay May pupuntahan pa po ata. Sobrang blessed po ng family namin noon. Habang nagpe-pray si Tatay, ang dami ko lang rin pong naiisip. Parang nagbabalikan po yung mga dreams na inilagay sa akin ni God nung simula akong pinangarap yung maraming bagay about my family. Habang nag-pray si Tatay, nagde-declare siya ng magagandang bagay sa amin. Sobra pong nasa heart ko lang, Lord, hahakbangan namin to. Tutungtungan namin to this 2021. Kaya nga pag nagde-devotion ako, nagpe-pray, lagi rin ako nag-ask ng leading kay God about sa family namin. At this 2021, yung prayer po sa amin ni Tatay na magkaroon ng lupa, tutungtungan po namin yan in Jesus' name this year. At hindi lang po yun mananatiling panalangin. Nagpe-pray din po ako ng mga right people na pwedeng makatulong sa akin sa pangarap kong yun para sa aking family. At yung isa pa, maliban pa sa mga material things na ganon, yung makita ko rin po talaga na meron kaming quality time
na meron po kaming time sa Lord. Kaya yung captive every thoughts, yung God's idea, kahit naririnig ko na yun sa marami, yung family devotion, ito po yung isa sa sobrang ilalaban ko this year. At si Papa yung maglilid. O, practice ka na pa. Sabihin natin kay Pastor Boy. Tsaka si Nanay. Kasi mga ate ko, kasama ko rin naman yan dati. No? Pero syempre, hindi lang agad nag-grow. Pero in Jesus' name, makakabalik din po sila. So yan po yung mga pinagpe-pray ko sa aking family. At I believe sa inyo din po mga pamilya. No? Nangangarap po tayo niyan. Ganda-ganda ng buhay sa Lord eh. Ang ganda-ganda ng buhay na nasa Panginoon. Gusto ba natin tayo lang? Siyempre, gustong-gusto natin kasama yung mga pinakamalalapit, yung pinakamahal natin sa ating buhay. Kaya patulong po kami sa panalangin po dyan, ha? Sa prayer po namin. At sobrang tuwang-tuwa po ako na nasa Praise Church, ganun po silang grabe. Kasi minsan, ang daming tao nangangarap para sa'yo. Nagsasabi sila sa'yo ng mga magagandang bagay. Ang kulang na lang, ikaw na lang yung ayaw mangarap. Kaya nga nung pinakikinggan ko yung mga nag-declare ng Arvin, yung family mo, magiging maganda yung life nyo, no? Paganda ng paganda. Sobrang natutuwa ako, Lord. Salamat sa mga taong nakakakita ng ganito sa family namin. Amen? Kaya sa atin po, no, mangarap tayo ng malaki. Malaki po talaga na malibang sumama, tulungan tayo ng Panginoon, hindi po natin magagawa. At yung family natin, hindi po yan basta nadadala lang, no? Kaya ilaban ho natin, balikan natin yung household salvation. Lagi kong pinagpe-prayan dati. Itong pandemic, pinagpe-pray ko pa rin naman po ang family talaga. Hindi ko siya tinitigilan. Kaya tuwan-tuwa nga po ako nung naging active na si Papa sa life group. Si Nanay nakaka-attend din sa life group nila. Sobrang blessed na blessed po ako. Pwedeng hindi po nila alam pero nakikita naman nila minsan sulat lang ako ng sulat eh. So yun po yung laman ng aking mga sulat. So pangalawa, na malalaking pangarap maliban sa pamilya, ito pa. Yung network natin, we are called to win souls and make disciples. To build leaders. Huwag nating lilimutan yan. Ito yung mga panalangin na talaga, ito yung mga pangarap na talagang dapat nating ipag-pray. Yung Great Commission na yon, yung leadership commission na yon, hindi natin yun magagawa talaga nang wala yung pagsama ni God. At alam kong pandemic season, grabe, dami nating laban sa network. No? Marami po talagang nawala, dumaan din po kami dyan. Kami rin pong nalaga sa amin, parang grabe, minsan nagigilty ka, wala ka ring maitulong, kailangan nila ng tulong, pero ikaw minsan di mo rin maibigay. Kaya itong dream na ito, kasi kinumit ko na rin yan kay God eh. Lord, gagawin ko yung assignment ko sa inyo, bago nyo po ako kunin o bago man po ako mawala dito sa mundo. Kaya ibalik po natin yung pagpe-pray. Kaya ito po yung nababasa nyo sa baba, yan po yung vision ni Tatay, no? O ni God, papunta kay Tatay, na ibinabasa sa ating lahat. I-commit po natin yan, yung build one leader, every leader, by December 12, 2021. Hindi magiging hadlang yung mga nakikita nating mga pangit na sitwasyon para po magpatuloy tayo sa assignment natin sa Diyos. Amen? Kaya kahit nahihirapan po tayo, ipag-pray natin yung dreams natin sa network po natin. Yung declaration po namin, ako lagi kong dinedeclare, mature tayo sa relationship natin sa Lord. Dumating yung time na alam natin, sobrang linaw sa atin ng vision at palaging ito yung ini-impart natin sa mga tao. Tulad ng sinabi ko kanina, yung mga gatherings, laging mata mo, pwedeng mag-disciple dito, pwedeng mag-win dito. Amen? Kaya ibalik po natin yan. Nagkaroon tayo ng maraming pangarap, puro sa sarili, pero nangangarap pa ba tayo para sa network po natin? This year, sisimulan po ulit natin yan. Pinaghanda tayo ni God sa 2020, pinatalino at pinalakas. This 2021, aarangkada po tayong lahat para sa ating Panginoon. Purihin ang ating, thank you Jesus. And lastly po, ministry pa din. Yung campus. Grabe, nag-ano ulit ako, nag-re-review, tingin-tingin na naman ako ng mga dati kong mga prayers. Yung Iris po kasi na ito, 2016 pa lang po nung na-receive ko yung dream about Iris. Kila Nanay po rin, kausap po si Kuya Allen. Kuya Allen, date naman tayo minsan, Kuya. Yan, miss ka na namin, ha? Dami natin pagkikwentuhan. So, doon kausap ko si Kuya Allen. Nag-uusap lang kami, grabe, about sa Iris. Estudyante pa po ako niyan, thesis. Pero,
kahit nasa ganong sitwasyon pa lang, grabe rin po akong nalagyan ng burden about sa Iris sa campus na kinabibilangan ko. Kaya kahit yung 2016 na nagsisimula ako mag-campus, dami pong nakakatawang mga kwento rin po dyan. Totoo, mahirap, pero dami rin namang makikita mong galaw ni God na ipagpapasalamat mo yung sa mga pagpapakain sa kanila. Grabe, estudyante ka pa lang, kailangan mo rin gawin yun. Nagtitipid ka ng baon mo para syempre sa mga gathering nyo, may pampakain ka man lang. At yun yung hindi mo malilimutan kung paano ka tinatawid ni God sa mga bagay na yun. Kaya nung yan thesis yan, merong mga time, papaalam ka sa prof, tatawa na yung mga klase ko sa akin, parang, alam mo yung ginagawa mo, Arvin, may kompre tayo, ang haba-haba ng kompre kasi. Parang mula 1 hanggang 6 p.m. mag-e-exam ka. Meron isang beses to, nagpaalam talaga ako. Kasi sa devotion ko pa lang, sinasabi, tuloy mo yung campus ministry na yan. Tapos yan, si Pastor JR, ang leader namin talaga dyan sa pagka-campus. Ganon din, may maliliwanag na leading, mag-campus ka, ituloy mo yan. Paano naman yun, Lord? Kompre to. Pag di ko naipasa to, di ako makakapag-thesis. Pero dahil maliwanag, inakbangan ko lang din. Napinuntahan ko si ma'am sa faculty room. Ma'am, paalam lang po sana ako. Magka-campus ministry lang po ako for 1 hour. Nahirapang sumagot yung prof ko kasi nagsasabi mo, exam, magpapaalam ka ng ganyan. At alam niya pa yung testimony ko, loko-loko rin po kasi ako nun pasaway at sa campus, ano mga pag-share ng mga gospel na yan. Pero din nakita nga ni ma'am na nagbabago-bago ko. Sabi na lang niya, tahimik siya parang sabi niya na lang, ikaw bahala, basta matatapos mo yung exam. So, in short, napayagan po ako. Napayagan pa rin po ako mag-campus ministry noon at tuwan-tuwa po ako noon. 1 hour lang, pagkatapos ng campus, balik ulit sa room, exam po ulit. At ang nakakatuwa, every time na ginagawa mo yung para sa Diyos, hindi ka rin pababayaan talaga ng ating Panginoon. Kasi, yung kompre po na yan, grabe, mahirap din po naman makapasa po talaga dyan, no? Pero, naalala ko, yung sa kompre namin subject na yon, parang kalahati lang yung totoong pumasa. Siyempre yung iba napagbigyan po may mga special na lang. Pero dun sa talagang kalahating talagang nakapasa, kasama po tayo dun. Maraming salamat po sa Panginoon. Kaya tuwan-tuwa ako sa mga kwento ng campus. Yung pinanganak na dreams na yon about sa Iris, hanggang ngayon buhay na buhay pa sa heart ko. Kasi yung second picture, may work na po ako niyan. Pero kasama ko naman yan si Architect C. Joy. Nag-uusap pa rin kami. Parang dito tayo sa Iris, wala tayong ginagawa para kay Jesus Pray kami. Dumating yung mga OJTs, madami-dami. At ang mata na nga namin, maliban sa pagtuturo ng architecture dito, discipleship to. Laging ganun kasama talaga Kaya makikita nyo sa picture na yan, nagpapaalam din kami yan sa boss namin. Napapaskid. Minsan nasisilip din, anong ginagawa doon? Ba't may pagpupulong doon? Yung president, napapatanong din. Pero grabe dahil yung dream na yon galing kay God at kahit alam mong mahirap, ginagawa mo pa rin. At yung pangatlong picture, kasama na rin po si Sir Mondi dyan. So Architect Mondi, sobrang thankful po ako sa buhay nyo. Yung prop po namin na yan, mentor ko po yan sa profession. Kasama na rin namin sa devotion. Pati yung mga OJT niyang tiga FEU, pinapasama na ho sa amin. At sobrang nakaka-bless po. At hanggang nung pandemic, yung last picture, dahil buhay sa'yo yung dream, kahit online, magkakandak po tayo ng campus ministry. Alam ko, nanonood po yung ibang Iris dyan, sa mga leaders po natin dyan. Mamimiss ko kayo, prepare na ulit tayo ng campus natin. So, tuloy-tuloy pa rin po Ganun talaga pag dream galing kay God. Amen? Ang hirap paniwalaan, minsan di mo alam yung gagawin, pero tuloy-tuloy lang. Yung pangarap na inilagay ni God sa atin dyan, siya rin po yung magfulfill po niyan. So, tayo po tayong lahat. At dito po tayo mag-e-end. Sabi po dito, don't just be interested in your dream, but be committed to it. Ulitin po natin, Don't just be interested in your dream, but be committed to it. Huwag mong bibitawan. Huwag mong i-give up. Huwag mo iso-surrender yung mga dreams na nilagay ng Panginoon sa iyong puso. Nakaka-excite sa simula, pero challenging tapusin yung pangarap. Kaya lahat ng mga pinakita ko sa inyo, lahat yun binabalikan kong muli. Lord, ito yung mga dreams ko nun Ito yung mga tutuloy-tuloy ko pa rin kasi inilagay nyo po sa akin ito. At awitin lang po natin yung kinanta natin kanina, I lift my hands.
maniniwala po tayong muli. Maniniwala po tayong muli. Amen? Yung mga pangarap na pinagkalob sa atin ni God, babalikan po natin yan. Lalakaran po natin yan this 2021 at sa mga susunod pang taon. Hallelujah. Sige po, awitin na po natin. There is a healing. His love is deeper than the seas. His mercy isn't failing. His arms a fortress for the weak. Let faith arise. Let faith arise. Let faith arise. Encourage one of us, let us dream again. Mangarap po tayong muli.
Marami, binitawan na po ang pangarap. Pero regardless ng pinagdadaanan po natin, panghawakan lang po natin at huwag bibitawan yung mga pangarap nilalagay ng Diyos sa ating buhay. Amen po? So sige po, pray po tayo. Lord, bigyan niyo po kami ng maliwanag na pangarap sa gabing ito. Muli po naming ibinubukas ang aming puso, ang aming isipan, O God, para tumanggap muli sa inyo ng mga makalangit na pangarap, O God. Mga pangarap, O God, na tutulong sa amin para maging dream factory po kami, O God, para sa mga taong wala pong pangarap o nahihirapan ng mangarap, O God. Lord, tulungan niyo po yung bawat isang naririto, O God. Tulungan niyo po kami, O God, na makita, O God, yung mga pangit na sitwasyon, kaya kami dumadalangin sa inyo, Panginoon. Sa mga kabataang naririto, pwedeng sinasabi mo na nahihirapan ka na sa pag-aaral, pero hawakan mo lang yung dream ni God para sa'yo. God has a great plan for you, kapatid. Sa mga nag-work, sa mga nag-put up ng business, pwedeng nahihirapan ka rin right this moment. Pero I pray to God, nakausapin ka niya, nakatagpuin ka niya sa kalagayan mo ngayon, at ipaalalang muli yung napakagandang pangarap na inihanda niya para sa'yo. Panginoon, sa mga nasa online din, alam ko pong alam niyo ang mga dinaraanan nila, O God, katagpuin niyo po sila, Panginoon. Lord, we pray, O God, na punuin niyo ng mga pangarap ang aming puso, O God, at pinangahawakan namin na may katuparan ang mga pangakong ito, ang mga pangarap na ito, dahil ito'y galing sa inyo, O God. Sa ating mga pamilya, patuloy natin silang ipanalangin sa Diyos. Darating yung araw, makikita natin yung katugunan ng ating mga ipinapanalangin. Maraming salamat po, O Diyos. Binibigay po namin lahat ng mga pangarap na ito para kayo ay mapapurihan, para maraming taong makakilala sa inyo, na makita nila na ang mga pangarap ay kaya niyong tuparin, mga buhay na hindi mo maisip na pwedeng gumanda dahil nagtiwala po sa inyo, O Diyos. Kaya maraming salamat po dahil binuhay niyo pong muli yung mga dreams sa aming puso ngayong gabi, O God. Maraming salamat po sa mga taong ginagamit niyo po at nagsilbing dream factory din po namin, Panginoon. Kayo po ay magbigay ng mga pagpapala din po sa kanila, O God. Ngayong gabi, nag-aas pa kami, O God, ng presence mo. Dahil naniniwala kami na sa presence mo lamang, O God, makikita namin yung mga vision, yung mga dreams, O God, na inilaan nyo para sa amin, O God. Maraming salamat po. Purihin po kayo. Maluwalhatian po ang pangalan nyo. In Jesus' name, Amen at Amen. So, sige po, maaari na po tayong umupo. God bless po sa ating lahat.